I'm gonna miss you when we're back to Manila. Nakangusong sabi niya. Sinilip ko mukha niya. Nakapikit siya habang halos mahalikan na niya ang ibabaw ng dibdib ko. Shit naman. Magkikita naman tayo sa Monday. Sabi ko. Pinanood kong dumilat ang mga mata niya at agad na kumunot ang noo. What? No. I'm gonna fetch you tomorrow. Sabi niya at siniksik ang mukha sa leeg ko. Lalo akong kinilabutan sa ginawa niya. Napakislot ako at pinilit maging komportable. Bakit? Saan naman tayo pupunta bukas? Tanong ko. Sunday pa lang bukas at bala ko sanang puntahan si RC at makipagtsikahan sa bakla kong best friend. Huminga siya ng malalim at nakiliti ako sa pagtama ng hininga niya sa leeg ko. Diyos ko Lord. Kondo. Simpleng sabi niya. Napangiwi ako pero tumango rin. Saka na lang siguro ko pupunta kay RC kapag nakaluwag-luwag na sa oras. Sa ngayon ay pagbibigyan ko na muna itong isang ito. Total ay aalis naman siya at 1 linggo kong hindi masisilayan ang kagwapuhan niya. Okay, sabi ko at gumanti ng yakap. Mamimiss ko ang mokong na to. Nang maramdaman niya ang yakap ko ay inangat niya ang mukha niya at inabot ang labi ko. Napapikit ako nang maramdaman ang marahang paggalaw ng labi niya na parang iginigiya ako. Na gumalaw din. I respond to his tender kisses. Mukhang sanay na sanay siyang humalik at alam na alam niya kung paano ako patutugunin sa bawat halik niya. Tumigil kami ng parehong kapusinan ng hininga. Malambing na hinalikan niya ako sa pisngi at bumulong. I love you. Lalong nagwala ang puso ko nang marinig iyon. Ngumiti ako at hinalikan din siya sa pisngi. I love you too. Sabi ko at kinagat ang tenga niya. Nakakagigil kasi lalo at pulang-pula. Nagreklamo siya at agad akong kiniliti at hinalikan sa kilikili. Justin! Nagiinit ang pisnging saway ko sa kanya. Tumawa lang siya at malambing na niyakap ako. Panay ang irap ko sa kanya nang hindi niya ako hinihiwalayan ng titig habang inaayos ang mga gamit namin. Naiilang ako at alam niya iyon kaya niya nilalalo. Mauna ka nang maligo habang inaayos ko to. Sabi ko nang hindi na makayanan ang titig niya. Ni wala akong ideya sa itsura ko ngayon. Gumalaw siya ng konti at umupo sa harapan ko. Tinagilid niya ang ulo at tinitigan na naman ako. Nanliit ang mga mata ko at itinigil na ang pag-aayos sa mga gamit niya. Bahala ka na nga mag-ayos ng mga gamit mo. Irap ko sabay tayo. Tumawa siya at tumayo na rin at saka pinigilan ako. Inirapan ko siya. Natatawang umupo siya sa kama at hinatak ako para mapaupo sa kandungan niya. Ikinulong niya agad ako sa mga bisig niya nang makaupo ako sa kandungan niya. Bakit ka ba napipikon? Natatawang tanong niya. Hinampas ko ang dibdib niya at saka umirap. Paano nga? Tanghali na po kasi. Tapos po, yung isang tao dyan panay pa po ang pang-aasar. Tapos po mamaya may irita dahil sa traffic po. Maliwanag na po ba? Gets nyo na? Sarkastiko kong sagot. Tumawa siya at iiling-iling na ipinatong ang baba sa balikat ko. What's wrong with me? Staring at my future wife? Sabi niya at saka hinigpitan pa ang yakap sa akin. Halos hindi ako makahinga dahil sa sinabi niya. Future wife? Shit, ano ba? Parang nagwawala ang kung ano sa loob ng tiyan ko. Ganito ba pag nasusobrahan sa kilig? Nagkakaroon ng mga paru-paro sa tiyan? Natameme ako dahil doon. Hey, malambing niyang tawag sa akin at agad na iniharap ako sa kanya. Hinawakan niya agad ang magkabilang pisngi ko at seryosong tinitigan at ngumiti siya. I am not rushing you, okay? We will take our time. Sabi niya. Napalunok ako at marahang tumango. Hinaplos niya gamit ang index finger ang gilid ng mga labi ko. I just want to share my thoughts. At wala akong ibang naiisip ngayon kundi ang makasama ka ng matagal. Malambing na sabi niya at tinitigan ang labi ko. Bumaba ang mukha niya at marahang hinalikan ng magkabilang gilid ng labi ko. At saka isang matamis na halik sa aking mga labi. Sabay kaming ngumiti pagkatapos. Wala din akong ibang naisip ngayon kung hindi ang makasama siya. One time, ay kami naman ang bibisita sa Manila para magbakasyon. Sabi ni Lola habang hinahatid kami sa sasakyan. Nakaakbay sa akin ang lolo niya at siya naman ay akbay-akbay si Lola. Salamat po ulit sa masayang bakasyon. Sabi ko sabay ngiti kay Lolo. Ngumiti siyang pabalik. Lalo tuloy niyang naging kamukha si Judge Milano. Wala yun, iha.
Kami ang dapat na magpasalamat dahil dumayo pa kayo dito. Sabi niya. Ngumiti lang ako. Lumapit si Lola sa akin at yumakap ng mahigpit. Kapag inaway ka nitong apo ko, don't hesitate to call me, ha? Bilin niya. Tumawa ko nang makita ang pagsimangot ni Justin. La, you think I'm another boyfriend? Nakanguwing tanong niya. Umiling ang lolo niya. No, but you're bossy at times. Hindi ba't nung tumawag ako ipinagagawa mo? Kay Riza ang dapat ay trabaho mo? Nakataas ang kilay na paalala nito. Napangiti ako nang umuso siya at magkamot sa ulo. Naka-brush up ang buhok niya ngayon at naka-stripe na polo na nakatupi hanggang siko. Ang gwapo talaga at ang bango-bango. Parang ang sarap tuloy tumira sa dibdib niya. Naputol ang pagdadaydream ko nang mahuli niya ang titig ko at nagtaas ng kilay. Ngumuso ako. Ingat ka sa pagmamaneho, Justin. Bilin pa ni Lola. Nang makasakay na kami sa kotse, tumango siya at saka kumaway kina Lola. Ngumiti ako at kumaway na rin sa kanila. Bye po. Sabi ko at hindi sila hiniwalayan ng tingin hanggat hindi sila nawawala sa paningin ko. Naramdaman ko ang pag-abot niya sa kaliwang kamay ko habang ang mga mata ay nakatutok sa daan. Nanatili ang titig ko sa kanya. Nakita kong umiling siya at ngumisi. Lumabas ang dimple sa kanang pisngi niya na mukhang sinadya niyang palabasin para ipakita sa akin. Nalukot ang mukha ko kaya natawa siya. Oo na, cute na yung dimples mo. Nakairap kong sabi. Tatawa-tawang sinulyapan niya ako at ibinalik din agad ang tingin sa daan. Yung dimples lang? Paano yung may-ari ng dimples? Nakangisi niyang tanong. Umikot ang mga mata ko at binawi ang kamay ko na hawak niya at humalukip-kip. Ewan ko sa'yo, gustong-gusto mo talagang pinapalaki ang ego mo. Umismid ako at itinuon ang atensyon sa harapan. Siyempre, I always wanna look good for my girlfriend. Sabi niya. Saglit na nilangon ko siya. Hindi ang kagwapuhan mo ang nagugustuhan ko sa'yo, kaya manahimik ka dyan. Pambabara ko. Humalakak siya. Then what? Ano palang nagustuhan sa akin ng honey ko? Tumingin ako sa kanya at nag-isip. Siguro yung pagiging arrogante pero gentle. Matalino pero humble. At saka sweet at malambing kahit hindi halata dahil palagi kang iritado at nakasigaw sa office. Pag-amin ko, ngumuso siya. You don't want me to be harsh on my employees? Maya-maya ay tanong niya. Tumaas ang kilay ko. Hindi ko naman sinabi maging mabait ka sa kanila. Konting control lang sa temper. At saka konting tone down sa boses. Hindi mo naman kailangan sumigaw para magmukhang superior ka sa kanila. Nagkibit balikat ako. Nilangon niya ulit ako at inabot ang kamay ko. Napasinga pa ako nang maranghalikan niya ang likod ng palad ko. Alright, I'd gladly take my girlfriend's advice. Sabi niya pa. Kinilig naman daw ako sa my girlfriend niya. Hindi porkat sinabi kong maging kalmado ka, magiging palangiti ka na rin sa mga babae mong kliyente ha? Naku, pagbubuhol-buhulin ko talaga kayo. Nakairap na sabi ko. Ang lakas ng tawa niya. Kunot noong tinignan ko siya. Ano nakakatawa? Nakataas ang kilay na tanong ko. Nakangiting umiling siya. Bakit ka naman magsaselos? I am all yours. Sagot niya at marahang pinisil ang palad ko. Shit, ano ba yan? Nawala bigla yung inis ko. At sa akin ka lang din, okay? Seloso ako. Matamang sabi niya habang nakatingin pa rin sa daan. Kulang na lang ay umikot ang mga mata ko. Sino naman kayang pagsusulosan niya sa akin? Maganda ba? Maganda? Sexy ba te? Answer me, Riza. Maotoridad na utos niya. Tuluyan ang umikot ang mga mata ko. Sino naman kayang pagsusulosan niya sa akin? Maganda ba? Sexy ba te? Answer me, Riza. Maotoridad na utos niya. Tuluyan ang umikot ang mga mata ko. Yes sir, sa'yo lang ako. Sarkastikong sagot ko. Nagsalubong ang mga kilay niya. What did you call me? Tanong niya. Bumuntong hininga ko. Ang kulit talaga. Oo na nga, honey ko. Nilingon niya ako at ngumisi. Better. Sabi niya. Sabi ko at napangiti na din. Sa office mo nala ako sunduin bukas. Sabi ko nang saktong matanaw ko na ang gate ng bahay namin. Habang nasa biyahe pa uwi ay nasa isip ko na ang mga trabahong naiwan ko dahil sa biglaang bakasyon na ito.
Paniguradong mamadaliin na naman ako ng mga taga-accounting dahil importante ang mga deed of sales na iyon. Ayaw pa naman ni Justin ang pabalik-balik sila sa opisina dahil na-estorbo siya sa ginagawa. Kung makasigaw pa naman ay wagas. Nilangon ko siya at nakita kong nakakunot ang noon niya sa akin. Tumaas ang kilay ko. Anong problema mo? Linggo pa bukas. Why are you going there? Kunot noong tanong niya. Kinlas ko ang seatbelt bago siya sinagot. Naalala ko may kailangan akong tapusin. Ayusin ko na para sa Monday. Mapirmahan mo ng lahat. Baka hindi mo pa matapos eh. Ialis ka na naman at buong linggo kang mawawala. Alam mong kailangan ng accounting iyon. Paliwanag ko. Nang limunin ko siya ay tututol pa sana siya pero inunahan ko na. Saglit ko lang gagawin. Before lunch tapos ko na, okay? Paninugurado ko. Nanliit ang mga mata niya at saglit pang nakipagtitigan sa akin bago napailing at napakamot sa leeg. Pinigil kong mapangiti dahil hindi siya makapagreklamo. Fine, I'll go with you. Sabi niya na hindi nakatingin sa akin. Nanlaki ang mga mata ko at umiling agad. Kung sasamahan niya ako doon ay baka hindi ako makapagtrabaho ng mabilis. Hindi na. Magpahinga ka na lang. Wala ka namang gagawin doon. Then I'll help you. Kibit balikat na sabi niya. Hindi pwede. Hindi niya ako matutulungan. Mas mapapatagal pa kapag nandoon siya. Hindi na talaga, attorney. Napatigil ako sa pagsasalita ng mabilis na nilungon niya ako. Attorney? Ulit niya sa ginawa kong pagtawag sa kanya at tinaasan ako ng kilay. Tinaasan ko din siya ng kilay. Nagtanggal siya ng seatbelt at saka humilig palapit sa akin. Napakaslot ako nang hapitin niya ako sa bewang. Bakit ba? Secretary mo pa rin naman ako at saka hindi pwedeng tawagan kitang honey sa opisina. Napatigil ako sa pagsasalita nang itapat niya ang index finger niya sa labi ko. Napatitig ako sa kanya. We're not in the office, honey. We're here. In my car. Alone. Halos ibulong na lang niya ang pinakahuling salita. Napalunok ako nang makitang nakatitig siya sa labi ko na ngayon ay marahang hinahaplos na niya gamit ang kanyang index finger. Nag-init ang pisngi ko na makitang kagating niya ang ibabang labi bago nag-iwas ng tingin. Ilang sandali pa kaming nanatiling ganoon nang sa wakas ay magsalita na ulit siya. Bring extra clothes. You will sleeping over to my place. Sabi niya at sa pagkataranta ay napatango na lang ako at hindi na nag-isip. Okay. Sabay tango ko at ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. Magkita na lang tayo bukas. Ingat ka sa pag-uwi. Mabilis na sabi ko at saka nagmamadaling bumaba sa sasakyan niya. Ramdam na ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko dahil sa pangyayaring iyon. Shit, kailan ba ako masasanay? Nang makita kong bumaba din siya ng sakyan ay lalo lang ako nataranta. Lumapit siya sa gawi ko kaya lalo ako nagpanik. Napalingon ako agad sa paligid dahil baka makita kami ng kapatid ko sa ganitong sitwasyon. Panigurado magtatanong iyon at makakarating kina nanay. Humilig siya sa pinto ng kotse at nagkibit balikat habang tinitingnan ako. Go inside. Utos niya. Umiling ako at pilit nang umiti. Mauna ka nang umalis. Papasok ako kapag nakaalis ka na. Sagot ko. Agad na umiling siya at dumiretso ng tayo. No, you go inside. Aalis ako kapag nakita ko nakapasok ka na sa loob ng bahay. May nahon niyang sabi. Napakamot na lang ako sa pisngi dahil mukhang wala namang balak magpatalo ang isang ito. Inirapan ko siya at saka nagsimula ng maglakad palapit sa gate. Narinig ko ang mahinang halakak niya kaya napairap ako sa kawalan. Nakakailang hakbang pa lang ako ay naramdaman ko na ang kamay niya sa braso ko. Bago pa ako makalingon ay nayakap na niya ako mula sa likuran. Halos matigil ang hininga ko dahil doon. Don't be upset, honey. I just want you safe. Malambing niyang sabi habang nakapatong ang baba sa balikat ko. Pumantong hininga ako at saka tumango. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin at saka iniharap ako sa kanya. Tumitig siya sa akin at nabasa ko na agad ang susunod niyang gagawin. Automatic na napapikit ako at inintay ang paglapat ng labi niya. What are you doing? Rinig kong tanong niya matapos ang ilang segundo kaya napadilat agad ako. Kumikinang ang mga mata niya habang tinitingnan ang pagbabago ng reaksyon ko. Gusto ko nang magtatakbo dahil sa kahihiyan. Iwas-iwas ka kanina tapos gusto mo naman pala magpahalit ngayon? Sigaw ng malditang utak ko. Papasok na ako. Magkahalong pagkapahiya at pagkapiko ng nararamdaman ko. Langhiya.
Baka isipin pa niyang hinahanap-hanap ko yung mga halik niya. Nakakainis. Pero bago pa ako makawala ay hinapit na niya akong palapit sa katawan niya. Akmang itutulak ko siya pero naramdaman ko na lang ang kanang kamay niya sa bato ko at agad na siniil ako ng halik sa labi. Napapikit na lang ako at nagpaubaya sa halik niya. Parang nakalimot ako at nawala ng pakialam sa paligid. Can I just sleep here? Biglang tanong niya nang matapos ang halik na aming pinagsaluhan. Natawa ako kaya napakagat siya sa ibabang labi. Tumingkayad ako para sapuhin ang magkabilang pisngi niya. Hinawakan naman niya ang mga kamay ko. Hindi pwede. Nanliliit ang mga matang sabi ko at kinurot ang pisngi niya. Sumimangot siya at napahawak sa batok. Can I just some water instead? You see, I'm thirsty. May mineral water sa kotse mo? Nakataas kilay na putol ko sa sinasabi niya. How about juice? Let's go. Uuwi ka ba? O hindi na ako sasama sa kondo mo bukas? Hamon ko. Sumimangot siya at ginulo ng bahagya ang buhok bago binitawan ang kamay ko. Alright. See you tomorrow then. Hindi nakatingin sabi niya. Napailing ako at napangisi. Ibang klase palang mangulit itong si Attorney Justin. Kinawayan ko siya at saka pumasok na sa loob. Narinig ko pang tumunog ang phone niya bago ko maisara ang gate. Saktong pagsara ko ng pinto ng bahay ay saka ko lang narinig ang pag-andar ng makina ng kotse niya. Ngiti-ngiti ako habang papasok sa kwarto. Can I just sleep here? Ginaya ko ang pagkakasabi niya noon at saka napahalakak ng malakas. Ang cute lang ng boyfriend ko. Justice person over voice. Yes, Christian? Sagot ko sa tawag na Christian habang hinahatid ng tingin si Riza papasok ng bahay nila. Nang nawala siya sa paningin ko ay saka pa lang ako pumasok sa kotse at sinimulang paandarin iyon. When the hell are you coming back, Justin? Agad na bungad niya matapos ko sagutin ang tawag. He sounds irritated and I don't think it's because of some cases he is handling right now. Kumpara sa akin ay mas mahaba ang pasensya niya. Isang tao lang naman ang nakakapagpainit ng ulo niya. Si Sofia. I'm on my way. Hinatid ko lang si Riza. Why? Any news about Mr. Villaluz case? Tanong ko. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Tumaas ang kilay ko. What is it this time? Medyo matagal bago siya sumagot kaya kumunot ang noo ko. Pagkapark ko ng kotse ay nakita kong nakatayo siya sa tapat ng kotse niya. Nakita kong ibinaba niya ang phone at nilagay sa bulsa. Bumaba ako sa kotse. Christian! Tawag ko nang makalapit sa kanya. Pinapaikot niya ang susi sa daliri at ngumisi nang makalapit ako. Let's have a drink, Justin. Aya niya. Napangisi ako at tumango. Hindi ko mapigilang mapangiti nang mabasa ang message ni Riza. I was teasing her and she's throwing a fit. Ang sarap lang asarin ng pikon. So, you're happily dating too? Huh? Napatingin ako kay Christian nang bigla siyang magsalita. Pinaglalaruan niya ang baso ng whiskey habang tinataasan ako ng kilay. Natatawang naiiling ako. Are you not? Sarkastikong tanong ko at saka sinalinan din ang baso ko. Narinig ko nakakaloko niyang tawa. He almost choked at what I said. Kahit flinks nga, hindi ko na magawa dahil kailangan ko maging responsableng tatay. Sarkastiko niyang sagot. Humagalpak ako. So, how was it living with Sofia? Pangiinis ko pa. Nalukot ang mukha niya at saka naiinis na nahiga sa couch. Hindi siya nagsalita kaya nagtanong ulit ako. Why? Is it hard? Natatawang tanong ko. Tinignan niya ako ng masama. Napangisi ako. Saglit na natahimik kami at siya din ang bumasag sa katahimikan. I slept with her. Pag-amin niya. Nanlaka ang mga mata ko at agad na napatayo para sugurin siya. The hell, Christian? Umiling agad siya at napabangon sa pagkakahiga. Naiinis na ginulo niya ang buhok. Kasalanan niya. She challenged me. She asked for it. Oh, damn that girl. Frustrated na sabi niya. Kumalma lang ako na magpaliwanag siya. Sofia is almost a little sister to me. Kaya nga palagi akong sumasama kay Christian para i-blackmail lahat ng pumuporma sa kanya nung high school. We don't want her to get hurt. Halos masamid ako sa kakatawa dahil sa nakikitang itsura niya ngayon. Who would have thought that he's a pro when it comes to girls?
Sa aming apat, si Christian ang pinakatahimik pero pinakamatanik sa babae. Though he's not the one who will give every girl's dream, which is to find a man who would want to marry them. He hates marriage the most. At kahit matali ko siyang kaibigan ay hindi ako sang-ayon doon. I really hope that he will change that principle though. And I hope it will happen soon. Napangisi ako nang mapatingin ulit sa kanya. He looked devastated. Gulo-gulo ang buhok niya at mukhang nakatulog na sa couch. Napailing ako bago tumayo para kumuha ng blanket sa kwarto. Pagbalik ko doon, ay chinek ko ang phone ko at may nakitang unread message galing kay Riza. Huwag ka magpapakalasing. Good night. Napangiti ako at humiga na para matulog. Good night too. See you tomorrow, honey. I missed you. Resume's first lover boys. Bago mag-lunch ay natapos na kami ni Justin sa mga nakapending na documents. Sinadya kong agahan ang pagpunta sa opisina dahil ayokong madistract sa trabaho kapag nandyan siya. Nang dumating siya, ng bandang 10:00 ay halos tapos ko na ang pagsusort ng mga shuttle, mortgage at ini-encode ko na lang ang mga transmittal. Kumunot agad ang noon niya at napatingin si wristwatch na suot pagkatapos ay napatingin sa table niya. Maayos na nakalagay doon ang mga dapat niyang pirmahan. What time did you arrive here? Napangiti ako nang medyo iritado ang pagkakatanong niya at matalim ang tingin habang papalapit sa table ko. 6:00 a.m.? Sagot ko na kunwari ay nag-iisip. Ibinaba kaagad niya ang bag na dala at nakapamewang na tumayo sa gilid ng table ko. Tiningala ko siya na ipatong niya ang isang kamay sa ibabaw ng table. Tumaas ang kilay niya habang hinihintay ang paliwanag ko. Nag-text kasi ako sa kanya na 10:00 na siya pumunta. Hindi ko sinabing mauuna ako dahil alam kong hindi siya papayag. Para maagang matapos? Sabi ko habang tinitingala siya. Tumagilid ang ulo niya na parang nakukulangan sa sinabi ko. Then why did you tell me to come here at 10? Maaga ka pala. I thought, Napatingala siya. Hindi ko tuloy maiwasang mapatingin sa Adam's apple niya. Bakit ba ang gwapo pa rin ito kahit iritado na? Life is really unfair. Sorry na, attorney. Lalong kumunot ang noon niya. I told you not to call me that. Okay. Justin, sorry na. Hindi siya kumibot na natiling hindi nakatingin sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya na nakapatong sa ibabaw ng table. Tsaka lang siya napatingin ulit sa akin. Ngumiti ako. Sorry na. You know how much I wanted to be with you. Papahina ang pagkakasabi niya. Tumayo ako at sinilip ang bintana para i-check kung may mga tao. Tsaka ko lang na-realize na linggo nga pala ngayon kaya kaming dalawa lang at ang guard ang nandito. Unti-unti ako lumapit at yumakap sa bewang niya. Gumalaw siya at kunot noong tumingin sa akin. Pinagbuti ko ang pagyakap sa bewang niya habang hindi inaalis ang tingin sa akin niya. Ngumiti ako. Sabi ko sorry na. Malumanay kong sabi. Halos hindi ko makilala ang sarili ko dahil kahit sarili kong pandinig ay kinikilabutan ako sa lambing ng pagkakasabi ko noon. Hindi pa ako naging ganito kalambing sa ex ko. Nawala ang kunot sa noon niya pero ibinaling na naman ang tingin sa gilid niya. Ang tagal namang mawala ng tampo nito. Paano kaya? Honey, tawag ko. Nakita kong tumaas sa baba ang Adam's apple niya kaya pinigilan kong mapangiti. Nang sinubukan niya ulit umiwas ng tingin ay nanliit ang mga mata ko at agad bumitaw sa pagkakayakap sa bewang niya. Napasingap siya sa ginawa ko at agad na hinawakan ang magkabilang braso ko. Tumingala ako sa kanya. Kunot ang noon niya at mukhang iritado pa rin. You're gonna give up? Just like that? Talutal niyang tanong habang hindi makatingin ng diretso sa akin. Kinagat ko ang ibabang labi para magpigil ng pagtawa. So, nagpapabebe ka lang pala, attorney? Nag-sorry na ako. Ulit-ulit? Sarkastik ko kong sagot. Lalo lang kumunot ang noon niya at pinagdikit ang mga labi. If you're really sorry for what you did, all you have to do is to kiss me. I don't need apologize. Honey, just kiss me and we're good. Pagkasabi niya noon ay bumaba ang mukha niya at hinalikan ako. Nakaawang pa ang labi ko dahil sa pagkabigla kaya nagawa niyang agad na palalimin ang halik. Napapikit na lang ako at tinugon ang matamis niyang halik. Isang katok sa pinto ang nakapagpalayo sa amin. Agad ko siyang naitulak, palayo at tinungo ang pinto ng opisina. Narinig ko pa siyang nagmura ng mahina. Nilingon ko siya at pinandilata ng mata.
Inaway niyang pataas ang buhok at kagatlabing bumalik sa table niya. Nang buksan ko ang pinto ay bumungad si Mamang Guard. Ay, magandang umaga ho, ma'am. Disturbo ko po ba kayo sa ginagawa niyo? Bungad nito. Nanlaki ang mga mata ko at nag-isip. Nakita niya ba kami? Diyos ko naman, Riza. Bakit ka kasi pumikit Alam mo madadala ka na kapag pumipikit ka. Ma'am? Tawag ulit ni Manong Guard nang hindi ako makasagot. Po? Ano naman pong gagawin at may istorbo? Palusot ko kasabay ng pilit, natawa at pagwagayway pa ng kamay. Sabi niyo ho kasi kanina, tambak ang gawain niyo kaya pumasok kayo, kahit na linggo. Ah, opo. Matatapos na po kasi kaya hindi na kayo nakakastorbo. Ngumiti naman siya bago nagsalita ulit. Ganun po ba? Tumawag po kasi yung biyanan ko. Manganganak na daw po ang asawa ko kaya makikiusap po sana ako na kung pwede, kayo na lang ang mag-lock ng gate mamaya. Nahihiyang sabi nito. Sunod-sunod na tumango ako at ngumiti. Naku, oo naman po. Sige po, umuwi na kayo at kailangan kayo ng asawa niyo. Ako na po bahala mag-lock mamaya. Maraming salamat po. Mauna na po ako, ma'am. Ingat po at congrats sa bagong baby niyo. Sabi ko, muling bumalik sa loob. Napabuntong hininga ko. Muntik na yun. Bulong ko. Ano ngayon kung makita niya tayo? Sabat ni Attorney Justin. Nilangon ko siya at pinanliitan ng mga mata. Nakita ko nakahawak pa siya sa labi niya habang pumipirma sa mga documents na inihanda ko. Tse! Irap ko at saka bumalik na sa table ko. Naramdaman ko ang pag-angat niya ng tingin sa akin at unti-unting pagngisi. Nasilip ko pa mukha ko sa salamin sa ibabaw ng table ko at nakita kong kalat-kalat ang lipstick sa gilid ng mga labi ko. Napatakip agad ako ng palad sa mukha ko. Shit, nakakahiya. Bulong ko. Narinig ko ang mumunding halakak ni Justin nang makita ang reaksyon ko. Sa isang kilalang Chinese restaurant kami nag-lunch at pagkatapos ay tumuloy sa supermarket para makapag-grocery ng pwedeng lutuin sa dinner. Gusto daw niya ng heavy meal for dinner dahil kailangan daw niya ng energy mamayang gabi. Sinapak ko ang balikat niya dahil pilyong ngumingisi siya sa akin habang sinasabi niya iyon. Tigilan mo ko. Pabulong ngunit mariin ko sabi sa kanya. Kinurot ko ang tagiliran niya nang hindi siya tumigil sa kakangisi sa tenga ko. Pinagtitinginan kami ng mga nakakasabay naming bumibili dahil sa ginagawa niya. Tumawa siya at hinuli ang kamay ko. Pinagsalikop niya iyon at malambing na dinala sa tapat ng labi at hinalikan. Nag-init ang pisngi ko sa pagiging PDA niya. Hawak niya sa kanang kamay niya ang basket at hawak naman ang kabilang kamay niya ang kanang kamay ko. Parang ang gaan ng katawan ko habang naglalakad kaming magkahawak kamay. Nang nasa cashier na kami at pumipila, iniwanan ko siya saglit dahil may nakalimutan akong bilhin. Sa kondo niya ako tutuloy mamaya kaya kailangan bumili ng ibang personal na gamit. Nang pabalik na ako sa kung saan siya nakapila, ay may isang babaeng tumawag sa kanya. Matangkad ito ng bahagya sa akin at may balingkinitang katawan. Justin? Parang nagulat pa na sabi nito at pasimpleng hinawi ang blonde na buhok at inipit sa tenga. Nakita kong nilingon siya ni Justin at saglit na kinilala ang babae. Umikot ang mga mata ko nang humarap siya ng tuluyan sa babae. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote ko at hindi agad ako nagpakita sa kanila. Oh, Attorney Laksamana. Mukhang magkakilala sila nito. Lumingon pa si Justin sa pinanggalingan ko bago ibinalik ang atensyon sa babae. Mayinhing tumawa ang babae at hinampas pa ang dibdib ng boyfriend ko. Napanganga ako dahil doon. Too formal, ha? Let's do the first name basis, okay? For old time's sake. Nakagising sabi nito. Sa paraan ng pagtingin niya sa boyfriend ko ay parang hinuhubaran na niya ito. Lalo na nang ngumiti at lumitaw ang dimples. Dapat ko na yatang ipagbawal ang pagngiti niya ng ganyan. Nakairap na bulong ko habang kunwari ay nagtitingin-tingin sa mga products doon para makapagtago. Hindi ko narinig na sumagot si Justin kaya pasimpleng sinilip ko ulit sila. Nakangisi lang siya ng bahagya sa kausap at patingin-tingin sa paligid. Are you with someone? Rinig kong tanong sa kanya. Yeah? I'm waiting for my girlfriend. Parang gusto kong mapangisi ng maluwag nang dahil sa pag-amin niya. Natigil lang ako nang marinig ang sinabi ng babae. Really? You have girlfriend? He saw Leonard last week, and he told me you're not even dating since your last breakup. I did, and she's with me.
Nang marinig ko iyon, ipasimple akong umikot para magpakita na sa kanila. Napatigil ako sa paghakbang nang muling magtanong ang babae. I wonder who's the lucky girl. Do you know her? Is she a lawyer also? I heard you always have thing for lawyers. Some pretty lawyers. Hinawi ulit nito ang buhok at inipit sa tenga. Have no idea that I gave you that impression of me. But no, I don't always have thing for my colleague. Cause if it's true, I would have dated you. Diretsong sagot ni Justin. Nawala ang ngiti ng babae at tumikim bago sumagot. Lumingon si Justin sa gawi ko at nagtama ang paningin namin.